Hello again! And yes, welcome again to my channel! And yeah, first of all, thank you po sa lahat ng nakapanood ng aking mga previous videos at ang mga nagko-comment dun sa comment sections. Thank you so much po. Medyo natagalan ako bago gumawa ulit ng panibagong videos. But I'm trying my best po to comment back dun sa mga tanong ninyo or mga queries doon sa aking comment section. Medyo busy lang po lately, kaya po ngayon lang ulit nakagawa ng another video. So, alam ko po na maraming na-inspire sa inyo at nagkaroon ulit ng pag-asa na magkaroon ng sariling bahay through pag-ibig for close property. So, ngayon po pag-uusapan naman natin kung ano nga ba ang dapat nyong gawin bago mag-bid ng foreclosed properties under pag-ibig. So, kasi po ang pag-ibig for close properties po is as is where is. So, kung ano po yung binid nyo, kung ano man po ang kondisyon ng bahay na yon, lahat po yun dapat ay tanggap ninyo. So, kayo na po yung magpapagawa and so on. So, let's go now. So, first, ano nga ba ang dapat nyong gawin? Una, number one, check the details ng bahay sa pag-ibig website. So, syempre, kailangan nyo i-check yung details ng bahay. So, wait, punta tayo sa pag-ibig. Ayan. So, ito yung pag-ibig for closed properties. So, pumunta po kayo sa kung anong gusto nyo. So, properties with no discount, discount, and properties up to 45 discount. So, mas bet po ang negotiated sale. Tapos, magpunta nyo po dyan. Syempre, hanapin nyo po ulit. Step by step na naman tayo, char. Ayan, dito. Tingnan nyo po ulit yung list. Ayan, dito nyo po kasi makikita. Okay, i-click nyo po yung, wait, let's go back nga po. Ayan. So, 'di ba? Pagpunta niyo po, kunwari taga NCR po kayo, Cavite, Batangas, click niyo po yung sa NCR, tapos C-list lang po. Ayan. Pag C-list niyo po, dito niyo po makikita, naka-PDF file po ito, dito niyo po makikita lahat ng details ng bahay. Oh, bakit ito hindi negotiated sale? Wait lamang po. Sa negotiated sale lang po tayo dahil ayan, medyo mas affordable po yung mga bahay under negotiated sale. So, ayan, C-list po ulit tayo. Ayan, tapos lakihan lamang po natin ng konti para makitang-kita po natin yung details ng ating napupuso ang bahay. So, ayan. So, I am from Cavite po. Ayan, medyo madami po ngayon sa Cavite. Ayan, Malagasang, Legion, Green Estate, and so on. So, ayan. So, i-check nyo pong maigi ang details ng bahay. Wait, I think masyadong blurred na pag sobrang laki. Wait lang. Ayun, nasusum pala to. Wait lamang po, inaayos lamang natin. Ayan, para po kitang-kita nyo. Ayan, hindi pa rin kita. Ayan, so ayan, pwede kita. Ayan. So, ito. Dito nyo po makikita yung mga details ng bahay. So, halimbawa po, unang-una nyo titingnan, of course, is yung lugar. Ay, itong lugar ba na to ay gusto nyo? Willing ba kayong tumira sa lugar na to? Kasi syempre, kaya nga kayo kumuha ng bahay para inyong tirhan. So, tingnan ko, malapit ba to sa working place? Sa workplace nyo? Malapit ba to sa mga, ano yung accessibility ng area? Malapit ba sa school or and so on? And then, after that, after the kunwari ako, nagustuhan ko yung Green Estate. Ngayon, titingnan nyo naman, syempre, yung presyo. Affordable ba? Ayan, kaya ba ng sahod natin? So, syempre, nandito nyo po makikita sa gilid, yung 14,000 na to, ito po yung required income kapag ka ito ang kinuha niyang presyo. Syempre po, dahil magbibid tayo, magbibid tayo ng higher than the price or higher than 791,000. So, syempre po, mas mataas din yung required income. So, you have to check po kung yung presyo ba nung bahay nyo ay pasok syempre sa budget at sahod nyo. Pero again, pwede po tayong mag-combined income. Kung kayo po ay may asawa, kasal, pwede nyo pong gamitin
pwede po kayong mag-combined income. Okay? Ayan. So next, ano namang sunod na gagawin? Okay, okay na yung location. Okay, pasok sa budget. Okay, tapos siyempre i-check nyo po yung monthly amortization. So, nakagawa na po ako ng video kung paano nga ba i-check yung monthly amortization. Doon nyo rin po yung makikita sa Pag-ibig website. Meron din po doon calculator, map na pwede nyo pong i-compute kung magkano nga ba yung pagiging monthly amortization based doon sa bid offer nyo. So again, ang required income po ay naka-based doon dapat sa bid offer, not yung lowest price ng bahay. Okay? Doon po sa bid offer. So, kung ang bid offer nyo pa ay 800,000, i-check nyo po yan sa calculator kung pasok nga ba yung inyong income. So, pwede nga again, pwede po ang combined income. So, kung meron po kayong asawa na may trabaho, pwede po yung pagsamahin yung income nyo or any first family, like probably brother, sister, ayan, yung medyo malapit na kapamilya. Ayan, so, first one, check the details ng bahay sa Pag-ibig website, presyo, monthly income required, at syempre yung magkano yung magiging amortization kung pasok ba sa ating budget. Next, number 2. Okay na ang details. Now, you have to visit the location. Kailangan nyo pong puntahan ang bahay na gusto nyong i-bid. Although, pwede naman kahit di nyo puntahan. Kaso yun nga, as is where is tayo. So, syempre, you have to check magkano nga ba ang magagastos ko kung sakaling ipapagawa ko yung bahay na to. Mga ganong bagay. So, visit the location, check the condition ng bahay, kung meron pa bang linya, kuryente, ganyan. Okay pa ba? Hindi pa siya parang ginawa ng tambakan? Kung may nakatira ba? Ayan. Unang-una yan, kung may nakatira ba? Dun sa bahay, tapos kung alam mo yun, kung kumusta yung, kondisyon ng bahay kasi nga as is where is tayo, kung ano po yung binili niyo, binid niyo, yun po. Sa inyo na po yung kayo na pong bahalang magpagawa ng lahat. Okay? So, again, visit the location, check the condition, and kung may nakatira. Paano pag may nakatira? Pwede niyo namang, yung sister ko dati, nakakuha din siya ng foreclosed property. Pag nagbi-visit sila sa bahay, kinakausap nila yung nakatira. Pero puwede rin namang 'wag na. Kasi, 'pag nakuha niyo naman yung bahay at na-award sa inyo na yun. Wala naman na silang magagawa kundi siyempre alam naman nila in the first place na yung bahay na yan ay under na ng foreclosed or talagang malapit ng mabatak. So, maintindihan naman nila yan. So, don't worry. Next time, gagawa ko ng sariling video kung paano nga ba ang gagawin kapag ka ayaw umalis nung nakatira. Kasi yung sister ko, yung nakuha niya, ganun yung nangyari. Ayaw umalis nung nakatira kasi nga daw may mga napagawa sila or parang may sentimental value na yung bahay. So, ano nga bang gagawin? So, good news, nakuha naman nila yung bahay. So, wala naman kasi talagang magagawa yung nakatira. Pagka nasa Pag-ibig foreclose na yon at may nakakuha na, talagang sadly, yan, syempre malulungkot ka din kasi may mapapaalisin ka. But, syempre hindi rin ho kasi talaga madaling manalo sa Pag-ibig foreclosed properties. At mahirap rin po talagang kumuha ng Pag-ibig foreclosed properties na walang nakatira. Mostly po talaga ay occupied. So, yun lang man po, susubukan ko pong makagawa agad ng video tungkol doon para malaman nyo rin po kung ano nga bang mga gagawin kapag may nakatira. But, yeah, you have to visit the location, check the condition, at kung may nakatira. Next, number 3, check the utilities. Ano nga ba yung mga utilities? Kuryente, tubig, yan. So, i-check nyo po, kumusta yung kuryente niya? Active pa ba? Meron ba siyang kontador? Wala ba siyang problema sa Meralco? Although, hindi nyo naman kailangan talagang check. Pero, pag visit nyo yung bahay, pwede nyo pong tingnan kung meron siyang metro, ganun. Tapos, kung meron ba siyang water, ayan. So, yun po yung mga pwede nating tingnan para po pag nanalo tayo. Although, ayan, ayan, ang tawag nito. I-orient ko lang po kayo na hindi ho talaga madaling manalo. Medyo talagang it takes patient po, time talaga, talagang swertihan lang. Ayan. So, but yeah, you have to try po. Siyempre, malaking tulong din po ito. So, ayan, check the kuryente and also the water and etc. So, siguro yung mga iba pang utilities. Next, number 4, do background check sa
bahay. Ayan. So, i-background check nyo po yung monthly dues. Kasi nga, as is where is po tayo. So, kung meron pong utang yung bahay sa monthly dues, kailangan nyo rin po kayo rin po mag-shoulder nun. Pero, mostly naman po, pagka parang yung bahay ay wala nang nakatira, parang nagsa-stop din naman yung monthly dues. Kasi po nung sa amin naman, wala na rin kaming monthly dues na binayaran. Kasi wala na rin kaming homeowners. Wala palang homeowners, kaya wala kaming monthly dues na naka-pending. Tsaka pwede niyo naman kausapin yung yung mga officer. Ayan. So, ano pa ba, yung kung wala bang issue yung, yung lupa, yung wala bang, yung mga nakatira or so on. So, yeah, do background check lang po sa bahay. Pero, ito po ay hindi naman po required na dapat gawin nyo to like before mag-bid. Kasi ako po, natatry ko rin po na nagbibid lang ako ng nagbibid. Like, gusto ko to kasi malapit sa bahay. Sige, bid ko to. Tapos, pag nanalo sa ako pupuntahan, yeah, pwede rin naman. Pero, much better po kung no, bago kayo mag-bid, i-check nyo na rin po yung bahay para, less hassle rin po sa end nyo in case na kayo na po yung manalo. Kasi po, pag nanalo kayo, nakakahinayang din bitawan yung bahay kasi mahirap po talagang manalo sa pag-ibig for close property. So, ayun lamang po. So, don't forget po na gawin yon. Check the details, visit the location. Kahit yung dalawa lang yun, visit the location, pwede na yun. Tingnan nyo lang kung kumusta yung bahay. At saka yung, syempre, yung check the details, kumusta ba, kung kaya ba ng budget. Ayan, pwede na yun. Then, the rest, pwede na pagka na-award na sa inyo. Kasi nga po, kahit naman po i-background check nyo ng bonggang-bongga, paano pag hindi rin naman kayo nanalo? So, parang sayang din naman. Pero yeah, pag may time lang naman kayo. So, yun lamang po at disclaimer lamang po sa ating video. Ito po, disclaimer lamang po, ako po hindi ahente ng pag-ibig or any real estate company. Gusto ko lamang pong tumulong sa mga kagaya kong nangangarap ding magkaroon ng sariling bahay since na-experience ko na rin po iyon dati na nakatira lamang or nakikiupa at alam mo yun, ang laki ng monthly rent tapos hindi naman nagiging sayo tapos syempre 'di ba ang gusto mo rin namang magkaroon ng sariling bahay mo na yung wala kang alam mo yun yung parang sayo talaga yung pwede mong gawin kahit ano kaya ginagawa ko po yung videos na to para makatulong po sa ating Filipino. Ayan. So again, disclaimer po, ginawa ko po itong video na to para po makatulong sa inyo at hindi po ako any like, agent eme, hindi po, oh my gosh. Wala na po akong time para doon. So, yun lamang po pag meron po kayong mga tanong about foreclosed properties, kung kaya ko po yun at abot po yun ng aking knowledge at kaya kong i-research, pwede po kayo mag-comment down below. At abangan nyo po yung aking next video tungkol pa sa mga tips at paano nga bang gagawin kapag may nakatira sa aking next video. Thank you so much for watching and I hope you had a nice day today and simulan nyo na pong mag-beat at baka po kayo na ang manalo next time. Thank you! Have a nice day!